Ikatlong kabanata ng Roses Are Red. Nang pagbalik ka ng malay si Michelle, naroon pa rin siya sa first-class cabin ng eroplanong sinakyan. Nakaupo siya sa isang fully reclined na upuan. May kaharap na medical staff ng airport na nagpaamoy sa kanya ng ether para siya magmulat. Bukod sa chief stewardess, naroon din si Gilbert. Nasa likod ng binata ang sekretarya ni Michelle, si Tanya. Ipinapage ng stewardess ang mga sundo ni Michelle at inihingi ng permiso ang mga iyon sa isang opisyal ng airport para makaakyat sa eroplano at madaluhan ang pasahero. Pagmumulat ni Michelle, nag-iiyak siya. Pero agad niyang binawi ang hinahon. Ayaw niyang dagdagan ang inconvenience sa aircraft at airport staff. Sinabi niya sa nurse na okay na siya. Na-shock lang siya sa nabasang photocopy ng front page ng isang tabloid. Ito ba ang tinutukoy mo, ma'am? Tanong ng nurse habang hawak ang kaninay na pulot ni Michelle na photocopy ng tabloid. Umoo si Michelle, kagatlabi. Hirap na hirap siyang kontrolin ang muling pagsabog ng luha. Nasa sasakyan na sila nang paalpasin ni Michelle ang himutok. Katabi niya sa backseat ng kotse si Gilbert. Si Tanya ang katabi ng company driver sa unahan. Anang dalaga kay Gilbert. Hindi mo sinabi sa akin na ganun ang ikinamatay ni George. Pasumbat ang tono ni Michelle. Nagsisikip na mabuti ang dibdib habang tumatangis. Sabi mo, aksidente sa van. I tried to tell you, katwiran ni Gilbert. But it wasn't easy. At saka paano ko yun sasabihin sa telepono lang? Anong ginagawa nila ng babaeng yun sa motel garage? Patuloy na himutok ni Michelle. At sino ba yung Maria Sofia Andal na yun? Were they having an affair? Please, Michelle, sabi ni Gilbert. Let's be fair to them. Natagpuan sina kuya at yung si Sophie na nakaupo lang sa front seat ng van. Like they just fell asleep. Nakadamit sila. Walang palatandaan na they're doing some hanky-panky. Paliwanag ba iyon kung anong ginagawa nila roon? Sabi ni Michelle. Akala ko pa naman, ako lang ang babae sa buhay niya. Tapos, humagulgol uli si Michelle. Kung may gustong gawing kalokohan si kuya, sabi ni Gilbert, he could well afford to take Sophie anywhere. Kaya niyang mag-rent ng villa sa Subic o mag-hire ng private aircraft para mag-weekend sila sa pinakamahal-mang beach resort sa Palawan. Bakit sila i-standby sa van sa motel garage? Sino sabi yung Sophie na yun? Ulit ni Michelle. Hindi umimik si Gilbert. Nahuli ni Michelle ang pagtitinginan sa salamin ng kotse ni Tanya at Gilbert. Sinita agad ni Michelle ang dalawa. Kung may alam kayo, come on, tell me, sabi ng dalaga sa kanila. Tumikim muna ang secretary ni Michelle. Bago niyan sinabi, may application sa office ni Sir George, si Miss Andal, ma'am, para sa franchise ng Rainbows. Anong franchise? Tanong ni Michelle. Biglang natuyo ang luha. Hindi nagbibigay ng franchise ang kumpanya para makapagpatayo ng Rainbows. Sa overseas outlets lang tayo kumukuha ng business partner. Iyon ang desisyon ni Michelle. Kahit
popular sa Pinoy shoppers ang rainbows, ayaw ng dalagang magpa-franchise. Sa ginawa niyang pag-aaral, kapag nagparami silang masyado ng outlets sa Metro Manila, magre-resulta iyon sa kompetisyon ng rainbows sa kapwa rainbows. Kumbinsido niyon si George as far as Michelle knew. Pero mukhang mali ang dalaga. Tumikhim uli si Tanya. Sabi nito sa lady boss, "Ang alam ko, ma'am, parang gustong gawing exception ni Sir si Miss Andal. Nasilip ko yung ipinagawang letter ni Sir sa secretary niya noong isang araw." "Anong nakalagay noon?" tanong ni Michelle. "Hindi ko kabisado, ma'am," sagot ng sekretarya. Pero parang kinonsider na yata ni Sir ang application ni Miss Andal. Napatiim bagang si Michelle. Araw-araw, kung magtawagan sila ni George kahit nasa Hong Kong at Singapore siya. Ngunit bakit ni pahapyaw? Wala iyong binanggit tungkol doon. Ganoon ba ka-espesyal ang babaeng iyon kay George? Para baliwalain ang business decision na napagkasunduan na nila? Nang muling maisip ni Michelle kung ano ang misteryong ginawa ni George at niyong Sophie sa van sa loob ng saradong motel garage, sumabog uli ang mapait na luha ng dalaga. Hinawakan ni Gilbert ang isang palad ni Michelle. Ani Gilbert sa sanay hihipagin, "Shh! Stop worrying about that franchise thing. Unahin natin ang dapat unahin." Sa unang pagkakataon, sumunod si Michelle sa payo ni Gilbert. Inuna niya ang marapat. Nag-iiyak siya ng nag-iiyak habang patungo sa funeral home. Tuloy, nawala sa isip ni Michelle ang tungkol sa pagkakita sa kanyang kababata at first love, kay Edmond. Nawaglit din sa dalaga ang marapat niyang ipagtaka ng husto. Iyon ay kung ano ang ginagawa ng kopya ng front page ng tabloid sa sahig ng sinakyan niyang flight pa Maynila. Nasagot ang palaisipan kahit hindi iyon nagkapuwang na itanong ni Michelle sa sarili. Pagdating sa Paz Funeral Home sa Araneta Avenue, inalalayan ni Gilbert si Michelle sa pag-ibis sa kotse. 4:00 na ng hapon. Matindi pa ang araw sa labas. Isinuot ni Michelle ang dalang tinted eyeglasses kahit papasok na sila sa loob. Alam niyang mugto ang kanyang mga mata at ayaw niya iyong ipakita sa mga aabutan sa chapel na kinabuburulan ni George. Sa pinto, may nakabangga si Michelle. Balikat sa balikat. Tumigil si Michelle. Tumigil din ang nakabangga. May suot ding itimang salamin sa mata ang lalaki. Ngunit batid ni Michelle, pareho sila niyong nagimbal nang magkatinginan sila. Si Edmond ang nakabangga ni Michelle. Pagkatapos ng 13 taon, buhat ng huling magkausap, ang nasabi lang dito ni Michelle, "Anong ginagawa mo rito?" Inalis muna ni Edmond ang salamin. Saka matalim na minasdan si Michelle. Anito, "My fiance's dead." At nalaman ko sa loob na may girlfriend din ang lalaking kasamang namatay ng nobya ko. May nagbulong din sa akin kung ano ang pangalan ng girlfriend na yon.
Iminuestra ni Edmond ng tingin ang direksyon ng pinanggalingang funeral chapel kung saan siguro naroroon ang pumanaw na nobya at fellow mourners niya. Nakamulagat lang si Michelle kay Edmond. Parang nahulaan ng dalaga ang tinutumbok ng mga salita nito. Nakahalata si Gilbert sa namamagitang tensyon kina Michelle at sa lalaking nakasalubong sa pintuan. May problema ba? Tanong ni Gilbert. Inignora nina Michelle at Edmond si Gilbert. Tanong ni Edmond kay Michelle, "Just to be sure, ikaw ba ang sabi girlfriend ni George Rojas?" Ganting tanong ni Michelle kay Edmond, "Huwag mong sabihing ikaw ang boyfriend ni Maria Sofia Andal." "I am." Sinlamig ng yelo ang tono ni Edmond. At patuloy nito, "And you know what? You did it again, Michelle. Yung ginawang pagsira sa pamilya ko ng lalaki sa buhay mo, nangyari na naman. This time, boyfriend mo naman ang nang-agaw sa nobya ng may nobya." Pagkasabi niyon, mabilis nang lumayo kina Michelle si Edmond. "What was that all about?" Naggugulumihan ang tanong ni Gilbert sa dalaga. Pero parang nagsalita lang sa hangin si Gilbert. Hindi siya narinig ni Michelle. Hindi siya nito napansin na kay Edmond ang nakasunod na mga mata ng dalaga. Mga mata na binukalan ng masaganang luha. Mga luha na muntik nang lumunod sa kanya. May 13 taon na ang nakalilipas. Ano ba talaga ang dahilan at magkasamang namatay ang nobyo ni Michelle at nobya ni Edmond dahil sa carbon monoxide poisoning sa garahe ng motel sa Pasig? At bakit ganoon na lang ang pagkamuhi ni Edmond kay Michelle? Alamin sa susunod na kabanata ang pinag-ugatan ng mapait na pangyayaring sumugat ng ganoon kalalim sa puso ng dating childhood sweethearts na sina Michelle at Edmond. Abangan